Hi guys, so ito yung dalawang endings na madalas lumalabas sa exam and at the same time, kailangan mong matutunang gamitin pag nandito ka na sa South Korea. And here are some examples. 반장님, 제가 할게요. 반장님, 제가 할게요. 반장님, ako na po. 반장님, 제가 해드릴게요. 반장님, 제가 해드릴게요. ako na po yung gagawa para sa inyo. 네, 먼저 갈게요. 먼저 갈게요. 마una na po ako. 반장님, 화장실 좀 갔다 올게요. 반장님, 화장실 좀 갔다 올게요. 반장님, magsi-CR lang po ako. 반장님, 화장실 좀 다녀올게요. 반장님, 화장실 좀 다녀올게요. magsi-CR lang po ako. 네, 너무 힘들어서 좀 쉴게요. 너무 힘들어서 좀 쉴게요. sobrang nakakapagod po kasi magpapahinga lang po ako saglit. Okay guys, so i-discuss natin guys bawat isa yung mga expressions na yan. But una, ano ba yung ket or yung kesum nida? Ano ba yung ulkeo? Okay? So, parehas siyang ginagamit guys sa future tense. Pero medyo iba yan guys dun sa alam na natin na verb stem plus ulkoyo. Okay? Yung verb stem plus ulkoyo is ginagamit when you want to say something na decided future. Okay? Ibig sabihin, decided na mangyayari yan or decided na gagawin mo na. Okay, paano mo gagamitin sa company? Yung ket at ulkeo is, yes, pag pinag-uusapan natin is determination or willingness to do something, ginagamit natin yung ket tsaka ulkeo. So, i-discuss natin guys yung mga expressions kanina. And una is, 제가 할게요. 제가 할게요. Okay? You go, 제가 할게요. Okay? So, iba to dun sa 제가 할 거예요. 할 거예요 is future na gagawin mo. Pag sinabi mong 제가 할게요 is parang ito na, gagawin mo na. In the near future. You go, kausap mo yung panjangnim mo. Ano ba yung panjangnim? Parang head ng department nyo. Head ng, ano ba to? Section nyo. Okay, panjangnim. Kumbaga, team leader. Okay, panjang님. Okay, 반장님, 제가 할게요. Okay? parang, kunyari nakita mo yung panjangnim mo na medyo nabibigatan or nahihirapan. So, ako na po. Willingness to do something. Okay? Ako na po, out of consideration para dun sa tao. 반장님, 제가 할게요. Okay? I will do it for you. 제가 할게요. Or also, pwede rin, 제가 해드릴게요. Okay? I will do it for you. 제가 할게요. 제가 해드릴게요. Okay? 해드리다 is the same as 해주다. Okay? So, parang doing something for someone else. 제가 해드릴게요. 제가 할게요. Okay? So, yun yung meaning nun. Okay? So, for the third example, 제가 먼저 갈게요. Okay? So, ginamit naman natin siya sa verb na kada. 제가 먼저, I, 먼저, first, 갈게요. I will go first. Okay? But, ito guys, out of consideration, hindi pwedeng basta-basta ka na lang aalis. Okay? Magpapaalam ka. Sa pag uwian na and yung kasama mo na dyan pa, may ginagawa pa, pag gusto mong sabihin, uy, mauna na po ako. Okay? 제가 먼저 갈게요. 제가 먼저 갈게요. Okay, so doon ginagamit. 제가 먼저 갈게요. Okay? And next is 화장실 좀 갔다 올게요. Okay? Or 화장실 좀 다녀올게요. Parehas lang yung meaning. 화장실 is CR or restroom and 좀 is ano ba to? Filler. Okay? So ginagamit natin yung pag gusto nating mas maging soft yung sentences natin. Mas polite yung dating. 제가 반장님 화장실 좀 다녀올게요. 반장님, 화장실 좀 갔다 올게요. So, ano yung 갔다 오다? Is to go and come back. Ibig sabihin, may pupunta ka lang sa isang lugar and then babalik agad. Okay? So, madaling salita, magsi-CR lang po ako. Okay? So, pag sinabi magsi-CR ka, syempre pupunta ka sa CR and babalik ka. Okay? So, sa Korean, gusto na lang ine-emphasize yung mga pagkakasunod-sunod ng action. Okay? So, tanyuuda and kattauda, parehas ng meaning. Okay? So, medyo mas casual lang yung dating ng 갔다 올게요 sa 다녀올게요. Okay? So, 화장실 좀 다녀올게요. 화장실 좀 갔다 올게요. magsi-CR lang po ako. Okay? Hindi naman pwede yung aalis ka na at magsi-CR ka nang hindi ka nagpapaalam. So, dapat may consideration ka, iniisip mo yung ibang tao. Okay? So, and that is parang respect na rin.
Okay? So next expression is 너무 힘들어서 좀 쉴게요. Okay? 너무 힘들어서 좀 쉴게요. Okay? Ito naman, 너무 is too much. It's too tiring or sobrang nakakapagod. 너무 힘들어서 힘들다. To be tiring, to be difficult, to be tough, no? Kumbaga, 너무 힘들어서 좀 nandiyan na naman si 좀. Actually, 좀 is a shortened form of 조금. Okay, 조금 or a little bit. Okay, I will rest a bit. Okay, 너무 힘들어서 좀 쉴게요. So, magpapahinga lang po ako ng saglit kasi medyo pagod na po ako. Medyo wala na akong lakas. Okay, 너무, or pwede mo rin sabihin, 너무 힘들어가지고. So, parehas lang ang meaning. 아어여서, So, parang so. No? So 너무 힘들어 가지고 좀 쉴게요. Okay? So, ngayon guys, punta na tayo sa